Kwento niyo nga sa amin ang tungkol sa inyong mga magulang. Of course, nasa langit na sila ngayon, ano ha? Pero yung mga naaalala ninyo sa inyong parents, no? Paano kayo pinalaki? Ano yung mga pangaral sa inyo? Sino? Dalawang babae, isang lalaki, unahin natin. Si brother, okay? Joel, mauna ka. Opo. Si mama po, pinalaki po kami sa magandang asal po. Oo. Sabi po niya, malagi daw po kaming magmamahalan, magtutulungan. Huwag po namin daw po pansinin kung ano man daw po yung mga alipustang dinaranas namin sa buhay. Aha. Ikaw naman, Juvie, anong naaalala mo? Yung pagiging inaalagaan niya po kami, kung paano nila kami mahalin, Oo. turuan ng tama at kung ano. Oo. Marami pa po. Yung mga bagay-bagay po na hindi namin kayang abutin, sila po ang mga ang Tulad umaabot. ng ano? Yung kunyari po, yung mga kunyari, yung pinggan po, ay yung mga sandok na nasa taas. Yung ba ibig mo sabihin? ganon. Ang parents nyo, normal. Both normal in height. Apo. Ang parents ninyo. Opo. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na, naging curious ba kayo? At tinanong nyo magulang ninyo kung bakit kayong tatlo ay pinanganak na hindi katulad nila? Yes. Angie. Minsan po, tinanong po namin sila, Nay, bakit kami maliliit? Yung ibang mga yung mga ibang mga bata, normal sila, yung height nila. Oo. Bakit kami po hindi yata lumalaki? Oo. Sabi naman nila, hindi naman po nila alam kung bakit gano'n, sabi nila. Wala naman po silang maipaliwanag na Ay, hindi. dahilan. Walang naipaliwanag sa yes, Joel. May nagsasabi po kasi, ma'am, na third cousin daw po silang dalawa. Silang mag-asawa. Opo, third cousin daw po Magpinsan. Opo. Kaya po yung mga parents nila, naging against po sa relationship nila. Continuous po ang relationship nila, hindi po nila napagbawalan. Oo. Baka po yun ang yun po ang cause. Pero po may nagsasabi din po kasi na left bus po kasi ng nanay ko na operahan. Oo. So, in-advise po kasi ng doktor na wag daw po ipa-breastfeed yung mga Bata. magiging anak niya. Oo. So, lahat po kasi kami dumaan sa pag-breastfeed. So, hindi po namin ma-sure kung ano po talaga ang cause ng bakit kami tatlong naging ganito. Pare-pareho po kami. Oo. Pero, can I ask a very personal question? No? Pag medyo, kung sa tingin ninyo, hindi nararapat sagutin, I will understand. Meron bang pagkakataon na sinisi nyo ang mga magulang ninyo? Opo. Minsan po kasi siyempre kahit papano, hindi naman po sila talaga sinisi. Kasi naisip po namin na bakit kaya nagkaganito kami? Samantalang, kasi po, usually po, siyempre naiinggit po kayo sa ibang mga bata, mga ganun tao na ba? malalaki. Oo, Kaya oo. sabi ko, dati pa nga po naranasan ko nga po na na sana sabi ko, hindi na lang po ako nabuhay kung ganito rin po ako. Yung sabi ko sa sarili ko noon. Oo. Kaya lang naisip ko, buti na lang, naisip ng mga magulang ko, nabuhayin kami. Ngayon, kahit papano, naging maganda na po ang buhay namin. Oo. Oo. Kaya okay lang po yun. Tanggap po namin kung Oo. ano man kami ngayon. Aha. Ikaw, ganun Sa akin. din ba? Hindi ko po question yung magulang namin. Oo. Nag-question po ako sa Diyos. Sa Diyos naman ang kinwestiyon. Sabi ko, Lord, bakit ang iba palad-palad? Oo. Oo. Bakit kami Aha. ganito? Mm-mm. Yun po. Paano ninyo natutunan na tanggapin ng maluwag ang sitwasyon na kinagisnan ninyo? Mahirap nga. Tama ka. Angie, mahirap yun. Napakahirap, di ba? Oo. Paano? Ikaw, Joel, paano mo natutunan na tanggapin? Ano ba, meron bang ginawa ang mga magulang ninyo para nga lumuwag naman ang pagtanggap ninyo sa ganyang pagkakasilang sa inyo, Joel? Sa akin po, ma'am, kasi hindi ko po inaalis sa sitwasyon ko po ang discrimination. Oo. Iniisip ko po kung ano po yung kaya nilang, kung malalaki man po sila,
makakaya ko rin po siguro o may higitan ko pa ang kanilang ginagawa Aha. sa abot po ng aking kakayanan. Aha. Yun Ang po. ganda nung kanya. Yun po Oo. ang komithiin ko po. Oo. So, ang iyo, wala sa laki, wala sa physical po. physical. Opo. Ang kakayanan ng isang tao. Opo. Di ba? Opo. Ikaw, paano mo nilabanan o Sa tinanggap? Sa akin po, nag-aral po ako ng mabuti. Sabi Aha. ko, Lord, sabi ko, sana po sa pag-aaral ko mabuti, Oo. makahanap ako ng magandang trabaho para yun naman po ang umangat yung pagkatao ko. And you? Ako naman Julie. po, nagsumikap po ako na makatapos ang pag-aaral para yung mapapasukan ko pong trabaho ay maging maganda. At iniisip ko na lang po na kung kaya nila, kaya ko rin po. Oo nga. Kaya At ganun po. natupad natin lahat yon. Correct? Opo. Nakapagtrabaho ka Opo. bilang parang normal na tao, di ba? Yung trabaho mo as a medical secretary, Opo, correct, opo. Juvie? Ikaw naman, Angie, you worked at City Hall in Manila. Parang normal na tao din ang trabaho mo. And Joel, As in loan consultant din po loan consultant. sa SS Pensioner po. Okay, ang ganda ng mga ng mga inano nyo, kinahinatnan ninyo, no? Pero I am sure na marami din kayong pinagdaanan na sakit na pangungutya, di ba? Pangalipusta ng mga taong kala mo sila lang ang nilalang ng Diyos. Ikwento mo sa amin. Mauna ka, Sa Angie. akin po. Oo. Minsan, Ano yung masakit na hindi mo makalimutan hanggang ngayon? minsan po, nung mga bata-bata pa po ako sa dumadaan po sa mga kalye, ganyan po. Oo. Marami pong mga tumitingin minsan na, tingnan mo siya, ang liit-liit. Minsan sinasabi pa sa anak niya na, tingnan mo, mas malaki ka pa sa kanya, mauunahan mo pa yan. Sabi ko. Yes, and ikaw? Ako naman po, yung naranasan ko po noon, na habang naglalakad po ako, nung dati po nung may boyfriend pa po ako noon, kasabay ko po yung boyfriend ko, inalipusta po ako dahil sabi nung lalaki, nung mga kasabay po namin, pare, ang pangit naman, ano ka ba, bulag ka ba, bakit yan ang pinili mo? Maraming mga babaeng magaganda. Yun po, sabi sa kanya, yun po ang pinakamasakit na nangyari sa akin. At saka yung mga taong nanunukso po sa akin na nano, pandak, yun po yung mga dati pong mga naranasan ko po. May mga tao po kasi ganun talaga Laging kala mo perfecto po. Yes, oo. Kaya, Pero, ano nangyari no sa boyfriend mo? wala na po yun. Nagkatuluyan kayo? Ay, hindi po kasi nagkasakit po siya Namatay po yun. Kala ko nga po yun. Namatay. Kala ko po yun na Yun na sana yung magiging asawa mo. oo, yun sana po Pero nakapag-asawa ka ba? Hindi po Hindi na rin, Hindi na hindi na rin po. Baka mahal na mahal mo naman yung boyfriend mo na yun. Po. O, yun Mahal na. na mahal ko po yun. Oo nga. And you? Have you married? Hindi po. Hindi wala rin. po. Dalaga rin po. Dalaga ka rin. Pero nagka-boyfriend ka. Minsan po. Oh, ano nangyari? Sa love life hindi mo. Hindi ko po tinuloy kasi mas priority ko po sila nanay. Tsaka si tatay. Gusto ko po talaga silang mahandugan ng magandang buhay. Kaya lang hanggang doon na lang po yung buhay nila. So, inalagaan mo yung parents mo. Bali, Ganun kami ba? po ni ate ang Kayong ano, dalawa. opo. I see. And Joel, ikaw? May asawa ka ba? Wala po. Wala rin. Wala rin po. Bakit? Itsura ka naman. Kasi po actually po meron din po ni-recommend rin sa akin yung ka-office work ko po. Okay. Maliit din po kasi siya. Pareho kayong small. Opo, Okay. pinag-match po sana kami. Oo. Kaya lang po, nung time po na yun, ay hindi ko po in-accept kasi po, para pong nag-alinlangan po ako, ma'am, kasi baka po parang kumuha din po ako ng isa pang pandagdag po sa amin. So, magiging katawa-tawa lang po ang iniisip ko sa sitwasyon namin. Kaya po, masakit man sa akin, ganun din po sa kanya, kahit po nagkaroon po kami talaga ng understanding. Sinat aside po namin yun kasi po hindi ko na po tinuloy. Kasi po ayoko pong maging katawa-tawa po lalo sa tao. Uy naman. Bakit ganun na naging isip mo? Yun na nga po, mami. Nung bandang huli din po, nung nag-regret po ako noon kasi dapat po, grinab ko po yung chance na yung dumating
siya, Siya. para sa buhay Nagkagusto ko. siya talaga sa'yo. Opo, ma'am. Ikaw naman nagkagusto ka talaga sa kanya. Opo, ma'am. Nagkaroon din po, Oh, kailan po. sayang. Actual, kasi every time nga po nagmi-meet kami sa mall, Oo. nagiging ano po kami, distraction po sa mga tao. Kasi po, nagiging Cute nga yun eh. pinagtatawanan Sweet. po. Kayo naman, baka masyado na kayo sensitive. Na akala nyo yun ang iniisip na tao, pero ang inaano ng tao, oh, yung cute nila, oh, tignan mo, oh, nakakatuwa. Parang ganun, di ba? Kasi, hindi ba pwedeng nagkakataon yung ano, na ang parehong small, nagkakaroon ng anak na normal. Ako may alam na ganun eh. Nakakaanak ng normal. Sayang naman, no? Di ba? Pero teka muna. Pagka ganun, halimbawa nangyari sa'yo, no, na kinukutsa ka kasama yung boyfriend mo, nagsusumbong ka ba sa parents mo? Hindi po. Kasi, Hindi na. oo, kasi sabi kong ganyan, idadagdag pa ako sa ano ng mga magulang ko. Alam Oo. naman ng mga magulang ko na ganito na nga kami. Tapos siyempre po, nahihirapan din naman po sila, kaya lang wala po silang magagawa Magawa. kasi nandito na po kami. Hindi nga, pero Angie, ano yung sinasabi sa inyo ng magulang? Anong pinapayo sa inyo? Kapag ka nalalaman nila na gano'n, no, merong nag-aalipusta sa inyo. Sinasabi po nila na wag daw po kaming mahiya. Mm-mm. Mas mapalad rin daw kami kasi kahit papano nagagawa namin ng normal kung ano po yung nagagawa namin. ibang Katulad tao, ng ibang oo. tao po. Wag daw Oo. namin ikahiya ang sarili ng Oo. sabi ng magulang namin. Oo. Pero ganito, ano-ano yung mga challenges, no? Na talagang kailangan na hinarap ninyo. Halimbawa na, sa paghahanap ng trabaho. Meron bang ganon? Opo, Joel? ma'am. Mahirap ba? Mahirap po talaga, ma'am, Mahirap? especially po sa kalagayan namin. Oo. Di ba po, talaga po dito sa ating pong bansa, may mga discrimination po na tinatawag tayo. Oo. Sa sitwasyon ko po nun, pinagdaanan ko po yun. Pero nagsikap po ako para po magkaroon po talaga ng... Hindi, like ano? Nag-a-apply ka ng trabaho? Opo, nag-a-apply din po And ako then, ng trabaho. ano nangyari? Sa pagsisikap po naman po, nakakapasa naman din po ako sa mga ano. So ano yung challenge sa'yo na bilang small, Opo. ay, alam mo, nasaktan ka o nakikita mo na hindi tama na ginagawa sa mga tulad ninyo? Pinagsisikapan ko po yung may pasa lahat ng mga exam na binibigay po sa akin. Oo. Ikaw, what about you? Meron ba? Sa akin, Naging challenge sa'yo sa paghahanap ng trabaho? natatandaan ko po dati, yung unang apply ko, sinama ko pa po yung nanay ko, sinama ko pa po siya. Sinama mo, mama mo? Opo. Bakit sinama mo? Kasi parang nahihiya po kasi ako mag-apply noon. Okay. Sinama ko po sa kaya lang sa ano po, hindi po sinuwerte. Hindi po Hindi ako ka natanggap doon. Opo. O di syempre, Apply. apply na naman. Opo. Pero sa pangalawang pagkakataon po, yung eskwelahan po namin, nirekomenda po ako sa City Hall ng I Maynila. see, oo. Bali nakapasok po ako doon. Natanggap ka doon? Opo. Oo, ikaw. Ako naman po, nung pag-apply ko naman po dun sa... Kasi doon po dati ako nagti-training yung sa clinic na pinasukan ko po. Oo. Kaya Training for what? yung di ba para pag graduate ka pa lang ng medical secretary, Oo. meron po kayong pinagdudutihan na isang OJT, Opo, parang ganon, opo. OJT, oo. Opo, ganon. Kaya lang doon, pag-apply ko naman po Aha. kagad, natanggap naman po ako. Kaso sa iba po, hindi po ako tinanggap eh. Ah. Bali, unang kong apply, hindi ako tinanggap. Pero Oo. sa pangalawa, diyan po sa clinic na pinasukan ko, Oo. tinanggap po ako kaagad. Aha. Kaya, pero talaga pong, ang hirap po talaga mag-apply, lalo na sa katulad namin. Ganito, yung may mga kapansanan na katulad namin. Pero isip ko kasi pinangungunahan nyo eh. Diba? Pinangungunahan ninyo, nahihiya, natatakot, you're afraid of, of not being successful. Yung ganon. Pero kahit saan ka naman pumunta eh, pag matalino ka, masipag ka, maayos ka sa trabaho, diba? Pero kasi po, ma'am, yung iba kasi hindi tumitingin sa panlabas sa panloob ng katangian eh. Ang Oh, tinitingnan sabagay, lang tama ka lang rin. yung personality mo Oo. pag nag-a-apply ka. Oo. Kaya iniisip kasi nila, pagka ganyan, hindi na po kayang gawin yung ginagawa ng mga normal. Oo. Kaya ganun. Pero kayong tatlo ba, nung lumaki kayo nag-aaway din kayo tulad ng normal na mga, alam mo Opo, na, ma'am. Nag-aaway din po. nag-iinggitan kayo. Yung may ganon Opo, may din. mga ganun din po. Pero po hindi namin Oo. pinapalipas yung mga
tumatagal yung away-away namin. Mhm. Parang, Isa ba yan sa mga iniwan sa inyong palatandaan ng inyong ina? Bago siya pumanaw, anong habilin niya sa inyo? How old was she nung pumanaw siya? kasi ano po siya, 73 po siyang, ano pa lang po Bata po, pa, no? 73 po siya na namatay. Oo. Bata Bali, pa. 4 years na po siyang namamatay. Oo. Tapos ano po, ang habilin po niya sa amin, magmahalan daw po kaming magkakapatid. Kasi wala naman daw pong ibang tutulong sa amin, kundi kami lang pong Oo nga magkakapatid. naman. Correct. Oo. Kaya yun po ang habilin niya sa amin. Mm-mm. Ngayon, sino gusto magkwento nung araw na yon ng maswerteng araw, no, na napunta sa inyo ang Itbulaga at nakilala kayo ng madla, naku talagang hinangaan kayo at natuwa naman sa inyo. Joel, ikaw na nga. Ma'am, sila po kasi nung araw na yun, sila po ang... Ay, kayo nadatnan. Opo. Kayo Kami po, nadatnan. opo. Oo, sino? O, ikaw Kasi- na nga magkwento. oo, kasi po nung araw na yon, nung 23 po, anniversary po, death anniversary ng nanay ko po Ay, yun. talaga? Opo, tapos nabalitaan po namin na kinabukasan pupunta Oo. daw po yung Itbulaga. Oo. Kaya ang ginawa po namin, yung, di ba kailangan po ng bottle, plastic yung mga bottle. plastic, oo. Ang ginawa po namin yung soft drinks po namin na tinda, ininom po namin. Inuubos yung- inuubos yung lahat. Opo, para Oo. lang po madala namin doon, para makumpleto po yung Requirements. yung ano po Okay. yung tapos kahit ang init-init po na bumila po talaga kami para lang po sana sabi namin sana kami ang mabunot. Tapos kaya ganun po. Kaya tuwan-tuwan po. Tapos po yung registration form po namin nilagay po namin sa altar. Nagdasal po kami nung gabi na yun. Sabi namin, magdasal po kami ng nagdasal na sana manalo kami. Tapos, pagkatapos po nun, nilipat po namin sa picture po ni nanay tsaka ni tatay. So, kaya nung umaga po talaga nun, ma'am, tuwan-tuwa po kami talaga nung mabunot po kami. Sabi ko, Talagang ginabayan Oo. ng mama at papa Oo, ninyo, oo, ha? Opo, talaga anniversary po. Kayong kasi. dalawa yon. Opo. Oy, bakit doon? Hindi kayo nahiyang pumila? Ay, kasi po, parang sabi namin, pagkakataon na namin ito. Ay, syempre. Na, sabi namin, Oo. kasi malay mo, sa dami-dami po ng tao, kami ang mabunot. Ay, kayo nga. Kayo nga Oo. pong nangyari. Oo Kaya nga. tuwan-tuwa po ka talaga kami. Sabi na, Naku, hulog talaga talaga ng naman. langit. Sabi namin ganun. Naku, kinuwento mo na yung pampaswerte ninyo. Marami na susunod sa inyo niyan. Oo, ha? Ilalagay mo, paano? Ilalagay mo na sa altar. Opo. Pag dadasalan mo. Opo. Nagdasal po kami na nagdasal. Nung buong isang gabi po yun talaga. Opo. Siya nga, Opo. oo. Tapos Tapos, nilipat po namin nilipat mo sa sa- picture ng tatay ko tsaka ng nanay ko. At dinasalan din Opo ninyo. po. Tapos yung kinabukasan po, yun po. Yun na yun. Eksakto nung tumawag po si Bossing. Talaga pong tuwan-tuwa. Si Juby po. Natuwan-tuwa po kami noon talaga. Sabi ko, Hindi sabi nyo ko. akalain, ha? Talaga naman ang swerte. Kaya At ganun. hindi lang yung swerte. Tama kayo, ginabayan kayo. Hindi lamang ng mga magulang nyo, kung hindi yung dasal ninyo sa ang langit na ang gumabay sa inyo. Ngayon, anong magandang baon na pwede nyong ibigay sa mga televiewers natin tungkol sa buhay ninyo, na kahit na ganyan, maliliit na tao kung tawagin, pero kitang-kita naman sa mukha ninyo, masaya kayo, at tanggap nyo naman yung sitwasyon, no? Ikaw muna bilang panganay sa tatlo. Para po sa inyo, katulad namin na mga maliliit o may mga kapansanan, huwag po kayong mahihiya. Saka, lakasan niyo po ang loob niyo. Kailangan po, labanan niyo po kung ano man yung nararamdaman niyo. At sana po, huwag niyo pong ikahiya kung ano man po kayo. Dahil Diyos na po ang bahala sa mga taong hindi kayo tanggap sa lipunan. Basta kami po, tayong mga katulad namin na maliliit, magmahalan lang po kayo at huwag po kayo makakalimot sa Diyos. Yun lang po talaga. Ganda. Okay. Bunso naman. O, ikaw, Angie. Sa mga nanonood po, sana po nagsilbing inspirasyon po sa inyo ang aming buhay. Maging mapagdasal po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong makalimot tumawag sa Kanya parati. Dahil may biyaya pong darating. Very hopeful, ha? O, Joel. Sa akin naman, ma'am, hindi po hadlang ang kung ano man ang mayroon tayo sa pangangatawan natin. Ang mahalaga lang po ay magtiwala tayo sa sarili nating kakayanan. Magsikap po tayo upang umunlad din po tayo. Huwag po nating intindihin kung ano man po mga pangungutya o pang-alipusta ang daranasin ninyo. Basta po, go on lang po ng go on. Ika nga po, fight for your life. Ayan.
Yun lang po ang masasabi ko. Thank you very much. Papasalamat ang magpakailanman, ha? Salamat din po Oo, sa nakakatuwa inyo. kasi ang kwento ninyo eh. Ngayon, bago kayo umalis, syempre, may wish kami para sa inyo. At ang wish ko ay simple, sana makatagpo rin kayo ng magmamahal sa inyo. Pagdating ng araw, di ba? Sabi nyo nga, always be hopeful, di ba? Sana nga, kayo rin ay matutong magmahal sa isang tao na magiging kaakbay mo hanggang sa inyong pagtanda. Thank you very much, ha? Thank you. Maraming salamat and congratulations. Po. Maraming salamat Thank po, you. Tita Mir. Dok, anong tawag, ano yung medical term sa condition ng ating tatlong guests? Well, in general kasi yan, ang term na ginagamit natin, dwarfism. Dwarfism. Ibig sabihin, maliliit nga sila. Oo. Pero hindi lahat, pare-pareho ang itsura, mapapansin ninyo yan. Yung iba, yung palagi natin nakikita na parang maliliit na tao, pero yung iba, mukhang normal, pero ang sukat lang ang maliit. These are the two Okay, types of yes. dwarfism. One is Oo. yung tinatawag na achondroplasia. Okay. Yung achondroplasia, yan yung iba yung sukat ng ulo, iba yung haba Iba ng naman, bias, oo, iba yung mga punggok, no? Yes, Malaki, opo. pero normal ang size ng ulo. Yung iba hindi, lumalaki din sila. Because there's one, yung tinatawag na proportional dwarfism. Ito yun, yung tatlo natin. Kasi mapapansin mo, Oo nga. parang pinaliit na version Yes, lang correct, sila. And oo. yet proportion. Yung haba ng braso, haba ng binte, Yes. haba ng torso, pareho, hindi Pareho. malalaki yung ulo. Oo. These are what we call proportional dwarfism. Aha. And does this mean na yung internal organs nila ay, Normal. no, meaning to say, ang size ng internal organs, Maaring maliliit din siya. maliliit Kasi nga din katulad nila. proportional, Yes. Pero oo. parang, kumbaga, in a sense, normal in that sense, no? Normal in the sense na kasi nga as far as yung hugis at haba, yung size na tinatawag, pare-pareho nagkataong maliliit lang sila than normal. Correct. Saan nanggagaling yan? Bakit nagiging ganon? Okay. Yan ang tanong. Pinaka-problema kasi natin dyan, genetics kasi ang involved. Pag sinabi mong genetics, yan yung tunay na pangkatauhan ng isang tao. Yan yung madalas tinatanong natin, who am I? Ang dali mo sabihin, who you are. Pero genetics is who you really are. Walang pwedeng magpalit niyan, maski anong mangyari, yan ka. Unfortunately, there's one chromosome specific na pagka yun ang nag-mutate o mutant gene na tinatawag, ito ang kinakalabasan. Ang problema, it is what we call autosomal dominant. Ano ibig sabihin ng autosomal dominant? Hindi mo kinakailangan magkaroon ng isang pares ng mga genes na ito para lumabas. Ibig sabihin, babalik tayo para hindi nakakalito. Medyo, Ang gene kasi ng tao, hati yan. May nanggaling sa nanay, Ay, may nanggaling oo sa nga tatay. naman. Okay. Kaya dalawa yan. Dalawa, diba? oo. So, pag sinabi mong mayroong trait ang isang tao, Oo. ibig sabihin nakuha niya yan sa magkabilang magulang para lumabas. Yan ang Okay. trait mo. Oo. Kumbaga, walang kawala. Yan ka. Oo. Pero pag sinabing yan yung tinatawag homozygous. Pag sinabing heterozygous, ibig sabihin, may trait ka galing sa isang magulang, wala yung isang magulang. Ngayon, yung recessive na tinatawag, wala talaga sila pareho. Kaya lang, oras na may lumabas galing sa mga ninuno, yan, kailangan makapartner ng isa pa para lumabas. Okay. Ngayon, babalikan ko yung statement ko, autosomal dominant. Ibig sabihin yan, hindi niya kailangan ng partner. Either or, meron yung gene na yon, lalabas at lalabas yung gene na yon. Ngayon, ang tanong, kasi nakita natin sila, magkakapatid, di ba? Kadalasan, ang mapapansin, ay, may kapatid akong ganito, pero ibang kapatid, normal. Pero sila nagkataong pare-pareho. Doon na naglalaro yung tinatawag na probability. Kasi hindi naman exact science. Hindi ibig sabihin, ikaw magkakaganyan, ay yung susunod normal, yung susunod hindi. No. Ang tanong present ba yung mutated gene sa iyo? Present ba sa kanya o hindi ba present sa kanya? Doon ngayon nagkakatalo ang sitwasyon. And that, unfortunately, we cannot predict. You cannot predict kung susunod, ganun din. Yes, oo. Hindi, tika. Kasi, anong tawag nito? Alam ko na sa Amerika, no, it is a law. Is it a law? But anyway, yung They recommend. amniotic
Fluid na That's called tinetest. genetic testing. Genetic. Yes. Yan. Oo. Isa ba yung kondisyon na yan na lumalabas doon? Yes, lumalabas din yan doon. So before ipanganak ang bata at nag-testing ka, Yes. genetic Maaaring testing, mapalabas na yan. malalaman mo kung ganun din ang ano, no? Kung nandun, kung present yung gene na yun. Kung present yung gene. Kasi Ganun- ganito yan. Oo. Binanggit ko kanina yung probability yan, di Oo, ba? oo. Kadalasan, ang tanong nila, Doktor, kami po ba ay hindi ganito ang kalagayan namin? Oo. Kung kami ba'y magkakaanak, automatic ganito ba? O kaya sabihin nga nila, katulad ng ating mga kasama kanina, Oo. ang magulang namin, relatively normal, and yet bakit ganito kami? Oo. Ang probability kasi, usually bine-breakdown natin into percentage. Percentage, may konting math dyan. Ibig sabihin, itong mutant gene na to nakikita sa tatay kadalasan. So, ibig sabihin, pag ini-examine namin yung mga ninuno ng tatay. Sa tatay ng gagaling. Kadalasan. 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 Because, yung mga ninuno ng tatay, doon namin ini-investigate, doon namin napapansin yan. Now, kung meron si tatay, wala si nanay, gaya na banggit ko kanina, you have a heterozygous. 50% of the time, lumalabas na may mutant gene yung sanggol. Ngayon, yung sinabi natin kanina na talagang walang present, normal yung bata. That's 25% of the time. Unfortunately, kung sa linya ng tatay meron, nagkataon sa linya ng nanay meron din. Naku. Nagkaroon Sigurado yun. Pag ganun. homozygous dominant. Oo. Sigurado, unfortunately, they are not capable of living pagkapanganak. Hindi na nabubuo. Kumbaga, hindi siya nabubuo. nabubuhay? Hindi nabubuhay magmula sa sinapupunan. I see. That's the unfortunate. Of course, may mga sinasabing instances na may nabuhay na double autosomal dominant, pero mga cases lang to na nagkataon lang. Pero in general, hindi nabubuhay itong mga to. Pero kasi, hindi dito sa Pilipinas, no? Hindi mandated yung Opo. magpa-genetic At testing. ang pangalawa kayo, dyan, diba? napakamahal po ng genetic testing. Kaya kadalasan, yung iba na gustong mag-test para malaman namin kung may posibilidad ang mga anak o mga kamag-anak o kung ano man, medyo nagiging deterrent dahil yung may kamahalan. May na kamahalan. Pero habang pinagbubuntis yung batang yon, nakakakitaan ba ng symptoms ang Paminsan, mother or hindi mo makikita. hindi? O yung bata? Kaya, unang-una, ang kadalasan na nakakapansin yan, yung mga kaibigan nating mga OBGYN at saka yung mga pediatrician. Kasi sila yung nagpapaanak at yung pediatrician yung sumasalo at nag-i-examine sa bata. Kung achondroplastic yung bata, yung naunang binanggit natin, makikita mo kaagad yung diferensya niya simulat sa pool pagkapanganak. Pagkapanganak. Hindi Nakikita yung mo. habang... No. Kasi hindi na napapansin paminsan eh. Ultrasound, they might notice it, pero sometimes they do not. Paglabas lang tsaka na nakikita. That's one. Pero yung iba, yung sinabi natin proportional problems or dwarfism, pag pinanganak yan, normal. Normal. Normal nga eh. Mapapansin lang dahil binabantayan ng pediatrician, di ba? May growth chart na tinatawag. Tinitingnan nila na itong edad na to, dapat ito Dapat haba ganito mo, lang ito tangkad mo, ito ito ng bigat weight mo. mo. So, titingnan nila sa chart. May normal na chart. Yes. Nagkataon na parang, ito parang, bakit? ito na, hindi na. Tumigil na, hindi na lumaki. Kaya napapansin yan, usually, dun sa mga 7 years old, 6 years old, kasi parang nadidelay sila. Ngayon, medyo confusing paminsan dahil may mga ibang pang dahilan kung bakit maging dwarfism. Maraming dahilan, pero ang isa sa napaka-common nowadays is malnutrition. Really? So, ibig sabihin, normal naman pinanganak dahil kulang ang pinapakain sa mga Kulang anak ang nila. sustansya. Kulang ang sustansya. Paminsan, wala nga ang sustansya. Walang pagkain. Ganun din ang nangyari. Nagiging proportional and yet maliliit sila. Maliliit. Iba naman yun. Iba naman yon. Walang kinalaman na si genetics genes, doon. oo, Wala walang- nang kinalaman. Pero most of the time, if you are truly diagnosed to be a dwarf, genetic talaga yan. Oh. Doon nagiging So, paano ngayon maiiwasan yung di pala pwede, Dok? Sa totoo lang, Wala, ano? iwasan, it's quite difficult because sometimes hindi nga natin ma-predict. Oo. Lalo na if we do not have the other examinations, katulad ng bansang Amerika, sa mga ibang lugar, na talagang
common and mandatory, paminsan libre pa at carried out by government. Sa atin, hindi naman Wala ganyan eh. ang case. Oo Wala nga. tayong Oo ganyan. nga. So, if you would want to examine it, talagang kailangan yan ay pagawa yung mga test niyan, medyo may kamahalan. Hindi, alam ko na. Kayo mga dalaga, pag may lumigaw sa inyong lalaki, Genetic testing kayo. ayan! Sabi, Alam mo, ay, In oo, reality, diba? in reality, That's very practical, anecdotal, Oo. yung mga prinsipe, prinsesa, yung mga talagang Yes. that's one of the exams they do before they get married. Kailangan meron nun. Alam ko, nabanggit natin kanina nung nakikinig tayo doon sa magkakapatid, mayroong binanggit tungkol doon sa mga magulang nila na magkamag-anak. Oo. Okay. We Linawin were mo talking about probabilities. Yes. Medyo may posibilidad na dahil magkamag-anak sila, kaya nagkaroon ng mutant gene. Oo. Pero, hindi naman automatic na dahil magkamag-anak sila, Ay, magkaka-mutant gene sila. Pero may risk na yon, yung ba The risk, hindi lang for dwarfism, for any genetic disease. Ito kasi, kung normal na hindi magkamag-anak ang isang lalaki at isang babae, pag sila kinasal, Oo. may posibilidad na magkaroon ng mga genetic mutations sa kanilang kanilang genetic profile. Oo. Pero kapag kayo'y magkamag-anak, tumataas 2-3 times yung posibilidad possibility. na maging present yung mutant gene na yun. Ayun. Oo. Kaya maaring dahil kasi magkamag-anak, may posibilidad kaya lumabas itong dominant gene na ito. Ano pa, Doc, yung mga misconceptions about, halimbawa, meron pa isa Sabi niya na ang mami daw niya, so, pagka tinanggalan ng isang breast, Oo. apparently may Kasi cancer. apparently may cancer. Cancer at Kaya- sinabihan daw na hindi dapat magpasuso. Okay. Pero nagpasuso sa kanila. O yung ba, meron ding ano yun? Number 1, cancer cells ang pinag-uusapan natin. Dahil nag-mastectomy yung nanay, yun yung tinanggal yung isang breast niya, di ba? So, worst case scenario, kung meron pang present cancer cells na nandoon sa kabilang breast, maaaring na i-transfer sa anak. Pero we're not talking about cancer. Oo nga. We are talking about genetics. So in reality, walang kinalaman yung Walang cancer sa kinalaman genetics. yun. Oo. Ngayon, kung sasabihin nila na hindi dwarfism ang problema, kung hindi, naku, nagkaroon ako ng cancer, ng bituka, ng ano, then we could probably correlate to the risk dahil mayroong family history. Pero yung sinabi mong kasi nagpasuso ang ina, Oo daw. na may Oo cancer nga. at naging nagkaroon ng problema ang bata, wala pong kinalaman yun. Oo. As a matter of fact, pinapasuso na niya, nandoon na yung problema simula't sapul. Okay. Now, siguro my last question. No? Yung sinabi mo, proportional, proportional Dwarfism. dwarfism. No? Kahit na hindi proportional dwarfism, ang abilities ba ng taong ganyan, no? Pareho lang ng mga taong normal na, katulad natin, yung ganyan, yung abilities, no, the capacities nung kanyang pagkatao. Exactly the same. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Magpakailanman. Walang anuman. Marami ako natutunan ngayong hapon. Thank Anytime you po, so much. anytime. Thank you.